Komot nagdesisyon ng tama ang Korte Suprema. Bago ang lahat, congratulations po mga Supreme Court Justices. Tama po ang paninindigan nyo para sa katotohanan. Tumayo lamang kayo as per the Constitution. Tama po yung desisyon nyo. At kung ano man po ang pagbabatikos nitong Larry Gadon na to, na dati bumabatikos hanggang ngayon bumabatikos pa rin, siya po ay disbarred na po sa pagiging abogado. Dahil sa kanyang mga pahayag na hindi naayon sa ethical manner. That is against the code of conduct. Sa kang abogado, dapat kagalang-galang ka. Hindi ka dapat nakikita na ikipagdigmaan sa kalye na wala ka namang stand. Mr. Larry Gadon, kung maaari lamang po, ang desisyon po ng Supreme Court ay naayon po sa batas. Kung kayo po ay talagang tunay na abogado, dapat alam niyo po yun. Alam niyo po dapat. Nung una po, taing-taing kayo nahingin ang desisyon ng Supreme Court para masimulan ang impeachment. Subalit ito'y tahasang pinag-aralan ng ating mga magigiting na Supreme Court Justices. Kaya nga po ang final decision po nila ay against the Constitution. Unconstitutional po. Dapat po matuto po tayong rumespeto sa batas. Huwag po tayong nagmamanipulate o nagmamindset ng mga tao. Matatalino na po ang mga mamamayang Pilipino at umiiral na po ngayon ang puso. Masyado na pong kawawa ang bansang Pilipinas. Huwag niyo pong gaanong bobohin. Kayo, lagi po kayo nagsasabi, bobo, bobo. Sino po ngayon ang bobo? Ang umaayon sa konstitusyon o ang kumukontra sa konstitusyon? Sino po ang tunay na bobo? Si Gadon. Si Gadon. Kayo po. Kung kayo po ay matalino, na tulad ng sabi nyo, kami ay bobo, kami ay mga tuta. Sino po kaya sa atin ang tuta? Kami po walang pinagtatanggol dito. Ang pinagtatanggol po namin dito ay ang malayang karapatan ng mga mamamayang Pilipino na anaayon sa batas para po sa bayan. Kung kami po ay sumusuporta sa Duterte, bakit po? Dahil ang Duterte ang tunay na nagmalasakit at nagmahal sa ating bansa. Sa peace and order, nung panahon niya po, napakapayapa po ng bansang Pilipinas. Malaking pasalamat po namin yan sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya para sa akin, Larry Gadon, tumahimik ka na. Dahil hindi po naaayon sa batas ang inyong panawagan. At hindi rin po kami mga tuta, kami po ay mga human being. Mga tao po, created by God. Sir, maibalik ko lang yung laban ni Baste at saka ni Torre na naganap itong nakaraang linggo. Anong masasabi niyo dun, sir? Ang masasabi ko dyan, napaka walang kwentang chip itong si Torre. Bakit kamo? Bakit siya namumulitika? Ang main objectives ng isang pulis ay public servant, peace and order, to serve and protect. Ngayon, sa usaping politika, bakit siya nagpapagamit? Bakit siya pumapatol sa mga patutsagahan? Dapat hindi. Separate po yung mga kapulisan natin sa politika. Dapat po wala kayong kinikilingan. Mr. Torre, hindi na po kayo sa tawagin general kasi hindi naman po kayo ka-general. General problem po siguro. Kaya sana Mr. Torre, huwag na po kayong mangimasok sa political na usapin. Pabayaan nyo na po sa mga politiko yan. Ang gawin nyo po, paunlarin nyo ang peace and order, bantayan nyo ang kapayapaan ng bansang Pilipinas, proteksyonan nyo ang mga civilian laban sa mga criminality. Yan po ang main objective ng kapulisan. Huwag naman po kayong magpakabobo na katulad ni Larry Gadon. Sir, any insight doon sa nakaraang zona ni Presidente Marcos? Ano masasabi mo ron? Well, actually, wala akong masasabing maganda dun eh. Kasi unang-una, natatawa nga ako. Yung iba, palakpakan ng palakpakan. Ano po ba yung pinapalakpakan? Ito po ang essence ng SONA. Ang essence ng SONA po, yung mga achievement and accomplishment during the 3 years of management system. Yung sa loob ng 3 taon po ng pamamahala nyo, dapat yun po ang sinasabi nyo kung ano po ang mga accomplishment, yung achievement po. Pero ang narinig ko po sa SONA, mga pangako, yung pambubudol uli, yung magagandang pangako na hindi pa naman po nangyayari, mangyayari pa lang kung gagawin. Ang tanong, nung unang nakaraang SONA, marami na pong pangako nagawa ba? Yung flood control na 5,500, nasaan po yan? Puro baha. Nasaan po? Tapos isisisi sa Dolomite? Sinisisi sa Dolomite dahil si dating the best President Rodrigo Roa Duterte
ang may proyekto nun at may idea. Kaya idinidikit na naman sa Duterte to blame the Duterte, to demoralize and to remove the credit. Napakaganda po ng Dolomite. Ngayon kung tungkol sa sinasabi nila na mula nung magkaroon ng Dolomite, nagkaroon ng baha. No! Matanda na po ako. Inabutan ko na po ang Senior Marcos. Inabutan ko na ba si Cory, inabutan ko si Noynoy, inabutan ko si Ramos, inabutan ko si Gloria, inabutan ko si Duterte. Alam ngayon po sa inyo, BBM. Pero meron na pong pagbaha. Walang Dolomite, may baha na po. Nagkaroon ng Dolomite, may baha pa rin. Pero ang tanong, hindi po dapat i-blame sa Dolomite. Dahil meron po tayong pinangako kayo sa SONA na 5,500 flood control project. At yan po ay napakalaki ng pondo. 1.4 billion a day. A day po, hindi po a month, hindi po a year. A day. Isipin nyo gaano kalaking pera yan. Yan ang dapat na hinahanap. Hindi ang Dolomite. Ang Dolomite nakatulong sa tourism natin. At nakatulong sa mga mamamayan natin na gustong mag-relax. Dahil maganda yan lugar na Dolomite na yan. Hindi po yan destructive, constructive po yan. Kaya don't blame the Dolomite. Sa tingin niyo po, tama ba yung sinabi ni Presidente Marcos na gano'n na daw yung new normal natin? Yan pa, isa dyan ako na-visit. Talagang gigil na gigil ako. Paano magiging normal? Yung naghihirap, nagpipigati ang mga mamayan. Yan ba ay normal? Ang normal, yung hindi ka namumroblema sa pang-araw-araw mo. Pag may ba, hindi ka lumulusong lumalangoy sa ba na baka mamaya, maleptoprosis ka pa dyan, magkaroon ka pa ng sakit. Diba? Sasabihin mo normal. Mina-mindset lang tayo na tanggapin na natin ang reality na wag na natin hanapin ang pondo. Tanggapin na natin na yan na ang buhay natin, pero mali po yan. Hindi po yan ang buhay ng mga Pilipino. Kung magkakaroon lang po kayo ng sincerity at political will, empathy to the poor Filipino people. Sir, sa tingin niyo bakit ganung katagal nung nakaraang SONA ni BBM, pinagmalaki niya yung flood control, tapos after 1 year, ngayong SONA na to, ngayon niya palang gustong paimbestigahan, di ba? Oo nga. Bakit ang tagal ng ano nila? Ngayon gusto pa imbestigahan, dali nahanap na. Pero yung imbestigahan na sinasabi ng ating Pangulong BBM, drawing lang po yan. Getting the sympathy of public. Sino ba sa palagay niyo, sir, yung dapat panagutin sa flood control na yan? Natural, unang-una dyan, sino ba ang tumatanggap ng project? Sino tumatanggap ng pondo? Sino pinagdadala ng pondo? Diba? Kung anong departamento nakakasakop dyan, ang ayon sa aking pagkakalam, Department of Public Works and Highway, DPWH. Ngayon, kung sila tumatanggap ng 1.4 billion a day, sila ang may responsibilidad dyan. Dapat may liquidation or may report na saan napunta yan. Everyday kasi yan 1.4 billion Diba para kung imaginin mo, napakalaking pera yan. Paano na ang mamamayang Pilipino? Dapat yan dalhin sa project para walang pagbaha. Hindi man maubos yan, makontrol. Kaya nga flood control project. Kinokontrol ang baha. Pero kung ang pondo nawawala o kung saan na pupuntang bulsa yan, talagang mananatiling pagbaha. Kaya nga mina-mindset na tayo, tanggapin nyo na. Yan na ang normal. Abnormality po yan, hindi po yan normal. Correction please, Mr. President. Hindi po normal ang pamumuhay na lumalangoy ka sa tubig. Kailangan na po pala natin motorboat. Hindi na po mga bus tsaka jeep, hindi na mga bus, hindi na LRT kailangan natin kasi ang kailangan natin ngayon motorboat. O baka naman gusto nyo rin magnegosyo ng motorboat. Kaya gusto nyo nang gawing normal. Hindi Sir, po yan normal abnormal po yan. Sangayon ka ba na dapat yung mga proyekto ng gobyerno ay hindi po hinahawakan ng mga politiko o kamag-anak ng mga politiko? Ano? Yung mga proyekto po ng gobyerno, halimbawa katulad po ng mga flood control na yan, dapat po ba yung mga kontraktor niyan ay hindi kamag-anak ng mga kongresista or ng mga senador? Supposed to be. Nasa ethical manner din yan. Nasa code of conduct din yan. Na dapat unethical kasi pagka ang kamag-anak. Kasi magkakaroon po yan ng connivance sa buwatan. Kasi kamag-anak O, halimbawa lang to. Kung may opinion na, wala akong inaano dito, opinion ko to. Baka mamaya may mag-react, opinion ko po ito. Kapag magkamag-anak kasi, ang mayawak ng pondo ng proyekto, malaki ang posibilidad, pagdating sa liquidation, pwede na nilang i-magic yan. Manipulated ang report
Kasi nga magkamag-anak eh. Pwede magkutsabahan yan. Sa ano nga, sa private firm nga, sa private company nga, ang tawag dyan pag magkamag-anak sa isang kumpanya, nepotism. Bawal po yun. As per labor law po, yung nepotism, bawal po. Ang magkamag-anak sa isang kumpanya. Eh lalo na po kung gobyerno na humahawak ng milyon-milyon o bilyon-bilyon proyekto. Dapat po, walang kamag-anak dyan. Unethical po yan.